Hi! Welcome back ating mga kaabogada ng bayan. Topic natin ngayon is tungkol sa barangay conciliation. So ano nga ba ang sinasabi sa Local Government Code o Republic Act 7160? Ano yung mga kaso na hindi na kailangang dumaan sa barangay mediation? Sa general rule, lahat ng disputes ng mga partido who are actually residing sa same city or municipality could be the subject of conciliation before the katarungang pambarangay. Pero paano nga ba kung, for example, ang kakasuhan mo ay isang public officer and yung subject ng complaint is about yung performance of yung public functions niya? Kailangan pa bang dumaan ito sa barangay mediation? Alamin natin yan sa video na to. So, please watch till the end para maintindihan natin kung ano nga ba yung mga jurisdiction ng barangay conciliation. So guys, if you find this video helpful, you may share this with your friends and family members na nangangailangan nito. You may also click the like and the subscribe button. If you have further questions, you may comment down below and we will try to answer all your questions according sa sinasabi ng batas. So let's go guys! So, uulitin natin guys, kapag yung parties live in the same city or municipality, kinakailangan nilang dumaan sa barangay conciliation. According sa batas natin, it is a precondition before filing a complaint in any court or any government offices. So, ngayon naman, tatalakayin natin isa-isa kung ano yung mga hindi na kailangang dumaan sa barangay mediation or conciliation. Kinakailangan po nating malaman yon sapagkat kapag hindi dumaan sa barangay at dumiretso ito sa court or any government offices, ito ay pwedeng ma-dismiss due to failure to state the cause of action or due to being premature, or ang court naman pwede itong isuspend without the motion of any party para i-refer ito sa appropriate barangay authority. The filing of a case in the court na hindi dumaan sa barangay is not jurisdictional. Pero kapag kinakailangang dumaan sa barangay at dumiretso, it may be suspended or it may be dismissed not because of being lack of jurisdiction, but because of the failure to state cause of action or prematurity. So ito ay pwedeng i-question ng defendant na kapag yung other party is the government or any subdivision or instrumentality thereof, hindi na kinakailangang dumaan ito sa barangay. Isang example nito is yung expropriation proceedings. Kapag i-expropriate yung isang property, sasampa ng expropriation proceedings, hindi na kailangang dumaan ito sa barangay. Second, kapag naman ang isang party is a public officer or a public employee, and yung dispute relates to the performance of his official functions, hindi na kailangang dumaan sa barangay mediation. Ang example natin dito is police officer. Yung complainant and yung police officer live in the same municipality or city. And yung kino-complain ng complainant natin dito is about sa official function ng police, then hindi na kinakailangang dumaan ito sa barangay conciliation. Paano naman kung ang kino-complain ay tungkol sa ibang bagay na wala namang kinalaman sa performance ng kanyang pagiging police? Ito ay kinakailangang dumaan sa barangay mediation. Isang example natin dito is kung yung police ay nangungupahan and
dinedemanda ito ng lessor para magbayad ng mga unpaid dues or unpaid rents. So, since it is not related sa performance ng kanyang official functions, then need itong or kailangan itong dumaan sa barangay mediation. Third, kapag yung dispute involves real properties located in different cities and municipalities. Unless kapag yung mga partido dito ay may agreement na mag-amicable settlement na lang sila sa lupon or appropriate lupon ng barangay, then that is allowed. Pero generally, kapag yung real properties na pinagtatalunan ay located sa different cities and municipalities, then hindi na kailangang dumaan ito sa barangay conciliation. Number 4, kapag ang kino-complain ay isang corporation, partnership, or juridical entities, hindi na ito kailangang dumaan sa barangay conciliation. So, yung mga pwede lang dumaan sa barangay conciliation ay natural person. Juridical entities like cooperation, corporations, partnership, then hindi na ito kailangang dumaan sa barangay mediation. And sabi nga natin kanina, dapat yung mga parties, they live in the same city or municipality. And paano naman kapag yung mga parties actually reside in barangays na magkaiba yung city or municipality, hindi na kinakailangang dumaan yung mga disputes nila sa barangay conciliation unless yung dalawang barangay na yon ay magkadugtong or the barangay units adjoin each other. Kahit magkaiba yung city or municipality nila, pwede silang mag-agree to submit yung differences to amicable settlement by an appropriate lupon. So, one question here is, paano kung may sinisingil na utang yung isang party dun sa defendant na nakatira sa ibang city or municipality? Kinakailangan pa bang dumaan sa barangay yung paniningil ng small claims? Depende. So, pag magkaiba yung residents nila, magkaibang cities or municipalities, hindi na kinakailangang dumaan sa barangay conciliation. Unless yung barangay na yon, although different cities or municipalities adjoining each other and they have an agreement na doon na lang nila isi-settle yung dispute nila. Paano naman kapag ito ay mga criminal offenses? Ang sabi ng batas, offenses for which the law prescribes a maximum penalty of imprisonment exceeding 1 year or a fine over 5,000 pesos. So kapag ang kaparusahan na nung crime na yon or offense is more than 1 year imprisonment, hindi na kinakailangang dumaan sa barangay conciliation. Or kung yung fine ng offense na yon is over 5,000 pesos, pwede na itong dumiretso sa court. And number 7, babasahin ko lang to. Offenses where there is no private offended party. Pangwalo, yung class of disputes which the President may determine in the interest of justice or upon the recommendation of the Secretary of Justice. So, ito lang yung mga na-recommend ng Secretary of Justice or President na kailangan pang dumaan sa barangay conciliation. And kapag yung dispute arises from the Comprehensive Agrarian Reform Law, itong mga to, hindi na kailangang dumaan sa barangay conciliation. And yung labor disputes or controversies arising from employer-employee relations. So, hindi na kailangang dumaan to sa barangay conciliation. And according sa labor code natin, didiretso na to sa NLRC. And number 11, yung actions to annul judgment upon a compromise which may be filed directly in court. So, kapag may judgment na and magpa-file ka na lang ng annulment of judgment, kinakailangan diretso na to sa court. And yung mga disputes
na kinakailangan ng urgency of legal action to prevent injustice or to prevent another commission or the furtherance of a crime. So, first, yung mga criminal cases na kung saan yung akusado is nasa or nahuli na or is already under police custody or under detention, then diretso na to sa either preliminary investigation or inquest proceedings, depende sa kung anong kaso to or paano siya nahuli. Yung petition for habeas corpus by a person illegally deprived of his rightful custody over another or a person illegally deprived or on acting in his behalf. So ito yung mga pagpa-file ng habeas corpus. When we say habeas corpus, ang ibig sabihin nito is give me the body. So, illegally detained yung taong yon and kinakailangan lang maipakita nung person in authority na yung reason ng pagkakakulong and that person is detained lawfully or legally. And another yung mga cases natin na kinakailangan ng provisional remedies like kailangan ng preliminary injunction, attachment. So, kapag naniningil ng utang at kailangan mo ng preliminary attachment sa isang property, hindi na kailangang dumaan ito sa barangay conciliation. And yung actions which may be barred by the statute of limitations. Ibig sabihin nito, ito yung mga actions na kapag hindi ka nag-act, pwede siyang mag-expire or prescribe. So yun guys, yung mga exceptions natin kung kailan hindi na pwedeng or hindi na kinakailangang dumaan sa barangay conciliation and yung person filing the complaint may go directly to the court. So, thank you guys sa pakikinig and till next time, maraming salamat.